So what's up mga umag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi judge yan. Okay guys, ito na yung huling battle sa Atmos so far, no? Kasi yung finals is gaganapin pa sa March 8 and sana mapanood kayo ng live. At ito na rin yung pang-apat na review natin ngayong araw. So grabe, no? Pero tangin na kasi nakakabitin kaya umiisa pa talaga ako. Nabitin ako dun sa battle ni Okram at ni Dykes, battle ni Blazer at ni McCoy. Tapos dikdika naman yung Blazer at MJC. So sumagad na ako. Tapusin na natin to. Dykes versus Dave Denver sa semis naman ng kabilang bracket. Tignan natin kung matatapatan ng Dave Denver versus Dykes yung laban nila Blazer at MJC na na-review ko kani-kanina lang. So ayun, wag na natin patagalin to guys. Ito na yung huling battle na re-review natin sa ngayon sa tournament na to kasi hindi pa naman nagaganap yung finals. And proceed siguro tayo sa mga non-tournament sa flip top or di ko alam kung saan ako di ko na alam kung ano yung mga re-reviewin ko after neto, pero gusto ko nang reviewin yung 1 up 5, no? Pero tignan natin. Okay? So yun, wag na muna natin pag-usapan yon. Focus muna tayo sa semis, Dykes versus Dave Denver. Game. Dave Denver ng coin toss. Pinili niya mauna. Game. Semifinals, 32 lines. Pakinggan natin, unang banat, Dave Denver. Game! Nilaglag ko na yung soda! Sa quarters ay pinaluhod. Tapos next na harang, Dykes, ako yung madali lang makakalusot. Para lamang tong scatter dyan to maibubuod. Kasi pagtapos kong ibagsak yung S, may bonus round na susunod. Sige, sugal lang ng Hindi ko nagets yun kasi hindi ako nag-i-scatter. Kung ibagsak yung S, may bonus round na susunod. Sige, sugal lang ng sugal. Total estilo mo, pamperya, diyan ko yan ipoportray. Makikita nyo kung paano ko pagulungin na tong dice na parang color game. Ganyan ako maglabas ng kulay. Dinaan pa sa sugal para kanyang estilo sa akin. Pero para mas puruhan, meron pa ditong hinain. Kung nabitin ka sa color game at scatter, puta bibinggo sa akin. Okay. Para daw magmukha kang malakas, piliin mong talunin yung may hina. Tang ina mo with tono. Para mo na din sinabing gusto mo maging pinakamatalino sa lahat ng mga bobo. Gumanda record kasi namimili ng tangang kalaban. Isa kang wax rapper. Tandaan mong walang silbi ang magandang standing kung pinipili mo lang kalaro, mga bench warmer. Namimili ng kalaban para masabing siya'y matikas. Pwesto namimili, pipilipitin lang ang piliing umalis sa Pilipinas. Inaabot to ng finals. Semis pa lang, kitil na. At matapos kong patayin to si Boy Pile, sunod na yung taga-Pililya. Ito trivia. Alam nyo bang kaya din mag-bars ni Dykes? Joke lang pala. Oo, joke lang pala. Yan lang ang bit-bit niya dito. Kung nakalusot ka sa 2 rounds, gamit yan sa akin ay hindi na iho. Paano pa ako mapapatay ng jokes kung yung katapat mo hindi na biro? Vince, halika dito. Ba't ang pangit mo bumuo ng line-up? Wala man lang magaling. Umabot na ako hanggang semis, puta warm-up pa rin. Hinahain mo, panay magaan. Kaya paano sa akin titimbang to? Di naman kita ninong, puro ampaw binibigay mo, kining inan to. Kasi alam nyo ba kung paano siya bumatel? Imbento ng angle. Tapos yung crowd na uuto. Kesyo, nakita ito sa ganyan. Nakasama ito sa ganto. Sabay lalagyan ng makwelang pakulo. Ginagawa niya pa ng highlights sa FB, mga katangahang binuo. Ina-upload niya pa sa Reels kahit di naman totoo. Reels dito to, okay? Babanat ang luman jokes. Parody lines, kung anong trending merong entry. Pilit na wordplay, mahabang setup. Tapos yung punchline galing FB. Yung writtens pa, puro generic. Yan ba yung technique mo, boy? Yan ba natututunan mo kakasama kay Kuya Eric habang tumatagay ng gin? Napaka-basic mo, Noy. Para makabuo ng round, kailangan pa ng bilog. Pangit ng taste ni Budoy. Kaka-gin yun ni Eric, naging generic tuloy. Wala kang skill.
wala Angas kang nun. bars, wala kang chance ang makalulusot. Mas well-rounded pa sa'yo yung mga tiyan na mga kagrupo mo. Wala ka dito na mauuto. Ika'y madalian na malupig. Kahit round 1 lang isulat ko, kaya kitang talunin. Woo! Kung kay Tolits dahil sa Magic Flex yung panalo na sulot, mas ako naman magdadala ng crackers. Kaso paputok, kaya sabog, tupok, patay itong kahanay ko at ako naman magbibigay sa'yo ng biskwit ang bag ko sa lamay mo. Malaki diferensya natin, Dykes! Ba't sa akin pa na ipagsabong? Iniisip mo lang kung paano makakapalag sa akin habang ikaw ginagawang ko ng kabaong. Kaya malabong, makasabay, ikay banu pa sa ganto. Binanggit ko na halos lahat ng kaya mong gawin at yan po ay alam nyo. Bilang Dykes, maging masaya ka nang umabot ka ng semis. Kahit sa sulat ang wakbro. At huwag ka na maghangad ng higit pa dyan, lalo't ako kaharap mo. Ang ina ka. Yeah! Guys, pakinggan natin! Tangina, prepared ah. Prepared na Dave Denver. Yawa. Takin na, wala akong masabi. Hindi. Actually, wala talaga masabi. Prepared na Dave Denver. Alam ko, bago matuloy tong laban na to, alam ko may pinagdadaanan si Dave, kaya siguro sabi ko sobrang prepared, no, kasi hindi ko na sabihin kung ano yung pinagdadaanan ni Dave nung panahon na to, pero tangina, props kasi naitawid niya yung round 1 ng ganun kalinis, ng ganun ka powerful, ng ganun ka agresibo, diba? So props sa'yo, Dave, solid. Kung ano yung ikaw consistent, no? Si Blaser para sa akin hindi naging consistent from dito sa semis, 'di ba? Hindi niya nadala yung performance sa elims, sa quarters papunta sa semis. Etong kay Dave, si Dave, no? Laban niya kay Shoja, laban niya kay JL, laban niya kay Shoja, consistent, no? Pagdating dito sa semis, dala niya pa rin yung energy, yung performance level niya, hindi bumababa. Pero ayun nga, lagi kong sinasabi, or sinabi ko na dun sa laban niya ni Shoja, na may sakit to si Dave Denver na round 1 lang yung malakas, 2 and 3 bumababa, ano? So sabi ko sa review ko sa niya sa laban niya kay Shoja, I think nasolusyonan na niya yun kasi naging malakas naman all 3 rounds si Dave, di ba? So yun, tignan natin rounds 2 and 3 ni Dave dito. Sana hindi niya mabalik yung sakit niya dito na round 1 lang yung malakas, 2 and 3 pababa, no? So yun, props kay Dave. Ang lakas ng round 1, malinis, na tignan natin kung paano ibabalik ni Dykes yung ganong performance, no? So game. Tangina, Ribisco, hinagis pa sa akin kasi may lamay daw. O sige, sinong may lamay sa atin? Ano? Ayun yun. Sino may lamay sa atin? So, ayun, basta di ko nababanggitin, basta ayun. Taka na, pinipili ko daw yung kalaban, di mo ako masisisi. Kaya kalaban kita ngayon, kaya ikaw yung aking napili. Tapos tatagos daw, sagutin siya daw tatagos, sabi ni brother. Tangina, hindi ka tatagos kasi yung sityo namin, alam mo naman, pader. Bago ako magkumpisa, alam nyo ba, solid na laban to kasi pinugay sa pinugay. Palakpakan! Yeah! Kamusta, taga-bundok? Dave Denver na yan! Malamang wala akong panama dyan. Matik patay. At sa mga tao, ako'y talo agad sa paningin. Paano ba naman? Kauna-unahan, taga-pinugay at RBL champion nakapagpaamo ng sikbin. Ano sabihin mong hindi totoo? Kitang-kita ng mata ko. Yung info, mga par, oo, walang mintis. Hating gabi Ikaw si Rapin tumatawa. yung nakapagpaamo ng sikbin. Ano sabihin mong hindi totoo? Kitang-kita ng mata ko. Yung info, mga par, oo, walang mintis. Hating gabi nun, tulog pa yung mga tao. Yung sikbin ginawa ng aso. Kinabitan niya ng collar at leash. At may best friend ka ding duwende sa inyong tribo. Yeah, di mo maipagkakailayan, sir. Agaw pansin yung tangkad, 7-footer. Pinapainom mo kasi ng cherry pear. At dumadayo kayo ng basketball. Pinupuntahan nyo lahat basta merong court. At yung pusta, lowest 2,000. Sureball panalo, hilig nilang sports.
Ang lakas kasi ng tropa nilang duwende sa rebound. At balita ko, aswang daw nanay mo sa pinugay. Pero bilang tropa, huwag kang mag-alala. Di ako naniniwala dyan, boy. Isang beses nagiinuman tayo nang biglang may tumalon sa bubong nyo. Pagsilip natin yung nanay mo, biglang nagpanggap na baboy. Sabay tanong ni Dave na, Ma, anong ulam? May dala ka ba dyan? Sagot ng nanay niya, Nak, meron na tayong pang FT. Fresh from the chan. Kaya taga-bundok, di mo ako mauuna sa pag-angat. Bilang MC, mabilis to mag-elevate tol. Talagang di mo ako masasabayan sa pag-akyat. Isa ka kasing ignorante, marunong na ako mag-elevator. At nag-reference pa ng Dota bars. Yung utak, napaka-witty. Pinaglalaruan yung word na Dota, hindi ka nga marunong magbukas ng PC. Magbukas ng PC? Kaya sa mga solid mo na bars, sa akin di yan makakaisa. Dahil kaintong week, sa mga papiso-piso kong jokes na dala, magmimistulang piso nito si Dave. Kakaltukan lang kita pag nagbara ka. At pinagmamalaki niya pa. At pinagmamalaki niya pa na sa kanya daw yung pinugay. Kasi siya lang daw yung pinakamalakas na battle MC doon. Pwes di ako pabor dyan. At ako sa'yo'y magiging hadlang. Masyado kang mangmang. Paano mo maaangkin yung pinugay ay ultimo bahay nyo, inuupahan nyo lang. Common sense, Dave. Common sense, Dave. Hindi naman sa minamaliit kita, bay. Pinapaalalahanan lang kita bilang batikan na bago mo angkinin yung pinugay, battle daw muna kayo ni Kapitan. At may pinapasabi pala yung Kapitan natin bilang ganti sa wakas. Sa pangungupal mo sa lugar niya, ito'y masakit na salita. At kahit wag ka na daw mag-thank you, na kapag umulan daw ng malakas, hahayaan na lang malunod yung pamilya mo sa baha. Hindi niya kayo i-rescue. Kaya Dave, oo lamang ka sa experience at sa mga bara mong bitbit. At dyan wala akong magagawa. Ako'y aminado, walang duda. Mabilis mo lamang ako maliligpit. Pero ang pinagkaiba lang natin dalawa, nagwawala ka sa barangay pag hindi ka nabibigyan ng ayuda. Taga-bundok sa taga-bundok, ito'y umpisa ng gera. Kung sino ba sa atin ang mahusay, palitan ng mga putok, kung sino unang handusay. At kakayanin mo ba sa aking sumabay sa hill-to-hill battle na parang battle of Yultong? Wasakan na to ng lugar kung kanino ba talaga ang pinugay. Okay, so props kay Dykes, pero may linya na kasi si Dave Denver kanina na kung yan lang ang dala mo, yung mga jokes, kung yan lang dala mo, hindi ka makakalusot sa akin o something ganon. So at ayun no, parang at some point na predict kasi ni Dave Denver na jokes yung magiging dala ni Dykes. At ayun, naging performance ni Dykes dito, jokes nga yung naging panlaban niya dun sa mga linya ni Dave, no. And para sa akin, ganun din no. Crucial din kasi tong battle na to since semis to. So para sa akin, yung dala ni Dykes dito, okay yung pinapakita ni Dykes na ganung performance sa elims quarters pero dito sa semis, parang ano kasi yan paigpit na ng paigpit yung competition 'di ba? Syempre habang nag-a-advance ka, mas lumalakas yung kalaban mo. Tama? So para sa akin, yung performance ni Dykes dito, para sa akin malakas or maganda yung round 1 niya, pero hindi siya pang semis, no? For me lang naman. Hindi pang semis yung dala niya dito, 'di ba? So napapatawa niya tayo doon. Yun yung ginawang performance ni Dykes laban kay Tolitz, yun yung naging performance niya laban kay Okram. Okay pero pagdating sa semis, since pasikip na nga ng pasikip yung bracket, so kailangan ni Dykes ng mas matindi pa, mas malakas pa na performance, mas effective pa na angulo, mas mabigat pa na punchlines, 'di ba? Syempre Dave Denver, alam niya naman siguro yung resume ni Dave, 'di ba? So syempre alam din ni Dykes yun. So I think sana mas pumili or mas naganda si Dykes ng mas malakas na angulo laban kay Dave. So ulitin ko lang, malakas yung round 1 ni Dykes, pero I think hindi siya pang semis or hindi siya ganun ka epektibo para kay Dave, no. Then kay Dave naman, yun, consistent from elims, quarters, kung ano yung mga performance na pinapakita niya, kung ano yung mga verses niya. May pinagdadaanan pa si Dave dito sa battle na to.
props na itawid niya yun, hindi siya nag-choke, malinis, andun pa rin, kabisado pa rin, diba? So, yun. Dave Denver yung round 1 sa score na 10-8, medyo malayo yun para sa akin kasi nga sabi ko sa inyo, magkaiba ng atake, jokes, tapos mga bara naman at mga punchlines naman yung kay Dave, 'di ba? So, para sa akin mas naging mas pang battle or mas pang semis yun, mas pang tournament yung semis ni Dave kaysa kay Dykes, 'di ba? So, yun. Pakinggan natin round 2. Tingnan natin, oh. Diba, sabi niya, nakita niya ako sa ganyan, di ba? Huli agad, di bobong puta. Yung mga kwento dito. Game, game! Yeah! Alam niyo ba pangalan ng sitio namin sa Pinugay, Habitat? Talagang yung mga pananim ang lago. Alam niyo ba pangalan ng sitio nila? Pader. Nakatira ka sa Pader? Butiki ba kayo? Tapos nung laban nyo ni JSL sa FRBL, nilalait mo pa yung liga nilang Iksan kasi yung background mapangit na Pader. Nagawa mo pang idamay, mas ayos na yon, abay. Siya bumabate lang sa mapangit na Pader, ikaw yung Pader, ginawa mong bahay. Sa battle, wala tong modo. Lalo na kung kupalan. Tapos tinapat mo sa akin, Pader. Di ako magpipigil. Iihiyan ko pa yan. Butas-butas yung mukha mo. King ina neto ka imbierna. Kaya pala umaasang mag-champion tong taga-Pader para yung premyo pampaderma. Umabot lang ng semis, dark horse na daw siya. Di ako dyan mabibilib. Binansagan yung sarili na dark horse kasi puro siya tigidig. Kaya di ka dark horse, Gago. May force pwede pa. Kaya ako, bungi lang. Pero cute pa din. Kaya sa chicks pa rin ay deadly. Ba pag nagpapasta ako, yung jowa mo sa harap ko mag-spaghetti. Oh, Pastas, spaghetti. Spaghetti. Okay. Pasta, spaghettis. Speaking of jowa, lagi nang lalait ng jowa. Pati tsura at pangalan dinadamay na tubay. Sa harap ko lumubay. Lakas mo mang asar, pangalan nga ng girlfriend mo, Turay. O, real talk, di ba? Alam nila yun. Real talk. Kaya pansin nyo sa FB, di niya pa-post. Di niya ma-my day, di niya ma-shoutouts. Kasi ayaw niya daw madamay. Tang-inang mindset dyan, napaka-wex. Habang dito, banat ka ng banat, girlfriend mo, di mo ma-flex. Si Turay, teacher yun. May business. Praktikal at merong husay. Pangit lang pangalan niya pero may magandang buhay. Binanggit ko na mga achievements niya sa harap nila. Di mo pa ba halata? Ako na nag-flex sa kanya sa mga tao kasi di mo naman magawa. Dahil lang sa pangalan nagawang itago, dapat si Turay matauhan na. Tapos balak mo pa siyang pakasalan, sarili mo kilabutan ka. Ano yan? Gusto mo ipagmalaki niya apelyido mo tapos kinakahiya mo yung pangalan niya? Kinakahiya dahil sa pangalan nitong MCing mabukbok. Ikaw nga may pa-dykes-dykes ka pa dito, tunay na pangalan mo naman, Burnok. Oh, di ba Burnok? Burnok na di ba? O, tumatawa. Tunay na pangalan niya naman, Burnok. Alam nyo ka-rhyme ng Burnok? Ano? Di marunong mag-rhyme si Burnok. Tapos feeling dope din ang place. Sobrang tanga, tinugma niya yung nakakainis sa 45 days. Alam niyo yung nakakainis? Inisip niya pa yun ng 45 days. Tang-inan to, bobo mag-rhyme. Tapos common ang style. Kaya si Bakto sa akin pusi parang porno lang bay. Mapapasubo yan, Dykes. Oo, ang wild. Parang iniwanan mo sa bahay yung anak mong dalagita tapos si Dodong bantay. Malabo tong lumaylay. Paangat ang bawat kataga. Kaya paano makakatapat at makakalamang tumakahat ng panilang pagpapatawa? Ano ka, kasaka? Asa ka pa? Mangangalabasa ka lamang tanga. Mapapababa at mapapadapa ka lang sa tulad kong di napapabaya. Kahit san sumalang walang ya. Kaya malabong mapigil to. Di nagpe-perform ng malamya. Kasi gustong tumatak sa isip nyo. Pag lumapag, laging panggulat. Mga obra titik ko. Ganyan ako pag sumusulat. Sinusulit ticket nyo. Yeah! Yeah, Dykes, pahinga na. Ina, ready na ata si Dave Denver sa pedestal ah. Ready na ba? Dave, pedestal 5. Baka pwede na. Or baka gusto mo isa pang titulo sa FRBL.
Diba? Pero tangina yung ganitong gigil na Dave Denver, ano ganito yung yung first time ko mapanood si Dave Denver, especially dun sa One Up 2, ganito yun ganitong performance or energy level niya, no? Nawala lang talaga nung pedestal, nung sumali siya ng pedestal. 2 beses siya sumali ng pedestal, tama ba? Kay 30, talo siya kay 30, talo siya kay Vicente. So, yung 2 beses na nagpedestal si Dave, hindi ko maramdaman yung ganitong gigil So, Dave, pedestal 5, ready na ba? Sana ganito yung maging ipakita mong performance kung sasali ka ulit ng pedestal. So, 'di ba? Kaka-excite yun kung sakali, 'di ba? Okay. So, yun, effective pa rin, flow, may halong jokes na direkta pa rin, 'di ba? So, ano pa rin, well-rounded na approach pa rin para sa kalaban. So, tignan natin kung mapapantayan ba yun ni Dykes. Let's see. Tangina, inaasar yung lugar namin na pader. Grabe ka! Sa kanilang habitat animal ka! Tangina, ano pa? Dinadamay mo yung sa akin, pambihira, yung jowa ko pambihira. Tinatago ko daw, pambihira. Tangina, yung jowa mo nga hindi nakapagtapos, hindi siya edukada. Gogo. Ano? Pag-usapan naman natin yung laban nyo ni JL. Yung pang-iinsulto mo sa grupo ko na Bars Rizal, sige nga. Bars Rizal, sige nga. Yan ang gusto ko. Yung mga walang respeto. Sa grupo na maangas mag-rap. Tas matataba. Ano, game? Game! Tas matataba. Game! Game! Tas matataba. Yan ang gusto ko. Tas matataba. Gago, nag-choke. Nagawa mong insultuhin grupo mo? Natatawa ako kay Rafian kasi. Hindi ako natatawa kay Dykes natatawa ako kay Rafian kasi utangin na. Nakangisi natatawa rin Kupal si Rafian. Fuck! Tas matataba. Guam. Yung grupo ko, tas matataba. Game. Wala. Yan. Yung grupo neto, RNP. Mga walang kwenta kung tutusin. Rima ng pinugay, baka rima ng palamunin. Kasi isang beses, nakita ko kayo ng grupo mo. Nangunguha ata kayo ng kabuting ligaw. Nangunguha ata kayo ng kabuting ligaw. Malapit sa may sakahan ng matanda. Habang may dala kayong sako at itak, nag-iingay kayo't pasigaw-sigaw. Nung paalis na kayo, bigla kayong pinuntahan ng tinanong ng matanda. Bakit di na daw makatayo yung alaga niya? Pagtingin niya sa sako yung dala, may hita na ng kalabaw. Akala ko kabuti lang. Dinali niyo pa pati yung hita. Kaya tuloy tuwing magsasaka, yung alaga niya paika-ika na kung maglakad. Kaya sa barangay, todo reklamo si Tatang. Gago. Pati niyo pa daw ni lahat. Tapos ano, pero wiko din kayo sa mga namamasadang tricycle. Talagang tirador na magnanakaw. Grabe yung hassle, nice par. Tamang tambay tuwing gabi sa kalsada. Nag-aabang lang pag may dumaang tricycle. Biglang hahablutin yung sidecar. Ano sabihin mo hindi kasama nun? May testigo ako kung sakaling i-deny mo. Sigurado akong ikaw yon. Kasi isa ako sa mga nakasakay sa sidecar na tinangay nyo. Ano, kupalan ba na... Okay, tawa ko doon. Props kay Dykes doon, tawa ko doon. Ang grupo? O yun! Kasi isa ako sa mga nakasakay sa sidecar na tinangay nyo. Ano, kupalan ba ng grupo? Ubusan ba ng membro?
Huwag mo akong subukan. Ibibigay ko yan sa'yo ng mabilis. Kaya ngayon, di mo na masasalba buhay ng mga kagrupo mong RNP. Dahil pinagpapatay ko na sila, so rest in peace. Binababoy mo yung bars ni Sal? Idolo mo nga si Wilson. Talagang halata ko na't hype yan. Huwag ka nang tumanggi pa. Huwag ka nang tumanggi pa. Marami akong patunay na tamod ka ni Rapian. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Nagpatato si Rapian ng mga alien. Nagpatato rin to. Diba? Napanood si Rapian mag-bars. Nagbabars ka na din. Himala! Tinuloy mo pa. Hindi ka pa nahiya. Isa pa. Nag-champion sa FRBL si Rapian. Nag-champion ka din. Solid malala. Pumasok sa flip-top si Rapian. Nag-flip-top ka din. Tangina. Hindi pa ba obvious na halos lahat ginagawa mo pag nakikita mo sa kanya? Halos ginagawa mo pag nakikita mo sa kanya? Kulang na lang ampunin ka ni Rapian maging tagahugas ng puwet pag tumae siya. Kaya itong Dave, nagmistulang bobong estudyanteng nabuhay sa pumupangongopya. Estilong napakadaya. O kaya mong i-imitate si Rapian, maging class A sa liga. Basic sayot kayang-kaya. Pero ang masakit na katotohanan, di ba makapagtapos ng pag-aaral tulad niya, yan ang hindi mo magagaya. Pinag-aaral ka kasi ng magulang mo, nagalulok ka. Nagalulok ka. Pinagmamalaki mo pa sa kabilang section. Multi ka ng multi sa liga, hindi ka naman marunong sa multiplication. Kaya si Dave Denver, na feeling superstar na kopya, na pinangarap maging si Wilson Sablan, napakasablay. Papayag lang daw si Wilson ipasa sa iyong bola basta ipangalan mo sa liga ay Wilson Sablang. Tayo. Okay. So, may choke man si Dykes sa round 1 pero naging effective yung bawi niya, no? So, eto yung placing ng choke, ilang beses natin nabanggit yun, laban ni Blaser at ni MJC, nabanggit ko rin to. So, yung placing ng choke, no? Yung choke kasi ni Dykes, nasa bandang early part, no? Early part ng round 2. So, marami talagang possibilities na matakpan or mabawi niya, no? So, ang ganda nung bawi kasi iba yung naging atake ni Dykes, true jokes, no? True jokes at yun, tawa ko ng tawa doon. At direkta pa rin naman kay Dave yung mga atake niya. Pero still, nag-aantay ako ng isang solid na punchlines, isang solid na atake. Yun yung mga inaantay ko kay Dykes kasi yun nga, sabi ko nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pasikip na ng pasikip yung bracket, semis na. So, alam niyo, nakita niyo yung naging performance ni Dave, 'di ba? Halo, may jokes, may bars, may kita niyo na may mga punto, punchlines. So, ganun yung hinahanap kong performance ni Dykes. Anong nangyari kasi more on parang nag-focus si Dykes sa mga jokes eh. Parang nawala yung mga punchlines, nawala yung mabibigat na punto. Yun yung hinahanap ko. So, ayun lang, pero nevertheless, ang ganda nung round 2 ni Dykes, natawa ko doon. Pero kay Dave ko pa rin ibibigay yun kasi para sa akin, mas pang tournament, mas pang battle. Yung kay Dykes kasi malakas yun, pero hindi ko nakikita na na balance eh. Kasi nakapokus si Dykes sa jokes at nag-choke pa siya dito sa round 2. So malaking malaking bawas din syempre yung choke na yun. Pero yun, dikit. Pero kay Dave Denver ko bibigay yun. Score natin ng 10-8 pa rin in favor of Dave Denver. So, ginawang kong 8 points si Dykes doon kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, sobrang importante nung yung placing, kung saan kung saan siya nag-choke, kung sa early part, sa gitna, sa dulo, kasi possible nga na mabawi. At ayun nga yung nangyari sa performance ni Dykes. Nag-choke siya sa early part and sa jokes na binitawan niya, unti-unti niyang nababawi yun. Kaya para sa akin, natakpan niya kahit papaano, nakabawi at nakahabol kahit papaano. Pero I think sa letra pa lang, sa content pa lang, kitang-kita na Dave Denver yun. So yun, 10-8 sa rounds 1 and 2. So 20-16. Round 3, pakinggan natin. Ay, Denver, pakinggan natin, oh.
Wak. Wak daw yung grupo namin. Sabi na itong may tito na bulag. Gago. Tangina, wak yung grupo namin. Ba't lagi mo kami niyayaya ng kulab? Oh, tangina ka. Oh, testigo. Game. Das na. Siya daw ay kupal. Parang si Joel ng Kolokoys. Dapat dyan kutusan na. Kasi paano ka namin tatawagin bossing kung sa Bars Rizal utusan ka? Di. Nasabi na sa kanya yun. Kaya di ko na ibabato. Di ako magbabanggit ng lumang anggel. Di ako kagaya mo. Kasi sinabihan niyang matanda si Tolitz. Napakatamad nitong bumuo. Tomboy si Okra, malaki ilong. Narinig na namin yan, naku po. Tapos sasabihin mo, mainit ka ngayon. Dat sinasapak to sa bungo. Paano ka naging mainit kung wala kang bagong pakulo? Mga inanggel sa past battles ng kalaban. Yan ang kanyang pinanlalaban. Kaya meron din akong naisip sa kanya'y merong kaugnayan. Kaya pala mga dating damit ni Rapian siya nagsusuot. Tsaka ako lang nalaman. Kasi sanay pala tong gumamit ng mga pinaglumaan. Bakit? Nice. Di ba yung cup na suot mo sa kanya yan? Isa kang moron, hangal ka. Sina-shoutout niya pa yung Black Manila. Di naman in-sponsor sa kanya. Speaking of Rapian. Sabi mo. Ba't ako yung lagi nyo kinukumpara kay Rapian? Ba't niyo yung kagrupo niya at kaibigan, mga di kayo nag-iisip? Sila yung merong bonding. Bakit sa akin nyo siya dinidikit? Get. Isa lang ibig sabihin nun. Tanga ka kasi! Tapos ako yung sinasabihan nyo nagpapasulat. Puta, ba't ganun? Eh parehas lang naman kami ng titulo pero sa estilo may kaibahan dyan, Chong. Samantalang ikaw yung kagrupo niyang walang skills, bobo mag-rhyme, sa kada laban baon. Kaya ba't ako magpapatulong kay Rapian kung mas kailangan niya yun? Kaya ba't ako magpapatulong kay Rapian kung mas kailangan niya yun? Matagal niya na akong gustong kuhain. Tinanggihan ko sapagkat. Ba't ako magpapa-under sa grupong isa lang umaangat? Kasi kayo, sanay na kayong binubuhat niya. Mas magkaiba tayo, Ginoo. Ako di ko kailangan magpabuhat, kaya kong iangat sarili ko. Ikaw panay pagpapabuhat. Tapos lagi pa niyayabang yung record niya, aba. Kasi sunod-sunod daw yung panalo, pinagsisigawan pa talaga. Pues magtigil ka na, tanga. Tsaka ka na sa akin magyabang ng standing pag kaya mo nang tumayo sa sariling mga paa. Tangina ka. Bitch ka ng baras para hindi ka pandiinan. Kami lang nila Oaks mag-atrapyan yung mga diamanteng mahihirang. Kaya di rin sa'yo bagay yung pangalan mo, kaibigan. Kasi paano ka naging dice kung wala ka naman bilang? Ang tagal-tagal mo na nagra-rap, naabutan pa. Hindi. May kaibahan ng buga. Kaya sa laki ng diferensya, diyan dapat idura. Iwang ka sa akin sa karera. Kahit sa eksena ay pagkatagal mo na. Kaya di ko lang siya inabutan. Nilagpasan ko pa. Kaya di ko lang siya inabutan. Nilagpasan ko pa. Pasalamat ka, bumatel pa ako. Kahit na sobrang problemado. Ilang linggo nagluluksa at nakakulong lang sa kwarto. Tila partida ko na to. Pero siya pa rin ay minaltrato. Kung wala pa akong pinagdadaanan, ano pa kayang magagawa ko? Yeah! Tangina! Tangina, dinikdik si Dykes doon. Isa rin tong battle na to, sakit sa ulo eh. Wala. Ang ganda ng ender, no? Yung ender na may pinagdadaanan pa ako. Paano kung wala? Ano pa magagawa ko? Damn. Proceed tayo kay Dykes, man. Proceed tayo. Ano pa kayang magagawa ko? Tangina, hindi daw sponsor. Grabe to. Natural, binili ko to. Real talk! Gusto ko lang talaga kalaban yung mga walang tira. Alam niyo yan? Ayoko sa mga mabibigat na MC tulad niya. Yun naman, mahina. Yan ang naiisip ko madalas. Pero na-realize ko nung sumali ako sa tournament na to, pag semifinals na, yung mga natitirang battle MC sa tourna ang lalakas. Hindi naman sa nagmamayabang. Hindi naman sa nagyayabang. Wala talaga akong pake kundi ako mag-champion. Sa'yo na yung plake. At pera, alam kong mas kailangan mo yun. Kasi sinubukan ko lang naman dito na sumali.
Para bilang MC, ako ay mahubog palalo. O wala akong balak mag-champion, pero wala akong sinabi na may balak ako magpatalo. Tapos nilait mo pa yung verse ni JL sa kanta niya, sabi niya, ganyan kaming mahirap, sanay sa bawat hamon. Kaya kong kainin yung ulam namin kahapon. Kaya niyong kainin yung ulam niyo kahapon? Panis! Sabi niya, panis! Panis! Natawa naman yung mga tao. Pero sa sinabi mo, para sa akin napakabobo. Nilait mo yung ulam, di mo ba alam yung ulam niya kahapon, adobo? Hipokrito! Hipokrito! Kala mo talaga mapera. Nakakainis. Sabi tuloy ng adobo, sino ngayon yung panis? Ang yabang mo kasi. Feeling na mayaman pa. Ano ka, RK? MC Wack, isang beses pinapunta mo ako sa bahay mo, pinaulam mo nga sa akin, dinurog na lollipop. Kaya tangang Dave, gagawin na kitang ulam na parang isang adobo. Ubus ka sa akin, walang matitira. At kahit ilang beses ka pang magpainit sa harap ko, paniguradong kakainin pa din kita. Ano, ulam reference ba? Sa laban nyo ni JL? Ako'y pumagitna lamang. At pumito nung tinapakan mo linya niya na iyong dinidis. Kaya ngayon tawagin mo akong rep. At ipasok mo kahit anong pagpasok mo sa ulam na yan, hindi mo ko mapapanis. Champion ka? Champion ka? Sige, palit tayo ng sitwasyon. Palit tayo ng sitwasyon. Kung ako nanalo ng FRBL at kagawad, malamang sementado na ang aking dadaanan. At dahil meron akong title, malamang isa ako sa legendary at kagawad na maaasahan. At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa mga most friend at binoboto ng hurado. Sige, alisan niyo ako ng title. O diba, kupal pa din, wala namang nagbago. Samantalang ikaw, kung wala kang title, madumi pa din ang iyong damitan, ni wala man lang galawan, hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na marami kang labahan, mag-champion ka na! Ano? Nagbanggit na ako ng kagawad. Nagbanggit na ako ng kagawad. Alam nyo na siguro kung sinong kasunod. Kaya Blaser, kita-kits sa finals! NJC, samahan mo kong manood. Kaya magkita ka lang para sa laban na yun! Ayun, malinaw naman sa tapatan ng round 3 kay Dave yun, no? Actually, hindi ko na masyadong bin-breakdown to kung napansin nyo. Sa sulat pa lang kasi nakita na natin yung pattern ng sulat ni Dykes, no? Jokes, more on jokes talaga yung atake niya. Tapos, yung inaantay natin mga mabibigat na bara, hindi talaga dumadating. So, yun, sa ano lang, parang kumbaga overall performance na lang, sa written, sa content, sa delivery. I think sa delivery, may konting palag pa yung kay Dykes, pero sa performance, may choke kasi si Dykes. Tapos, yun nga, sa content, medyo malayo kasi si Dave Denver, andun yung mga seryoso na approach, well-rounded, diba? Yung nakita nyo naman, well-rounded yung approach ni Dave, may jokes, may bars, diba? Kay Dykes naman, halos isang straight jokes, isang straight ibang approach na naman. So hindi nagiging makulay yung approach ni Dykes. And para sa akin, okay yung ganitong performance ni Dykes sa first and second round ng tournament, pero pagdating sa semis, I'm expecting na magiging well-rounded siya, mas pipili siya ng mas effective na angulo, mas kukuha siya ng effective na reference. Ayun yung ina-expect ko So, yun. Pero still, maganda pa rin yung naging run ni Dykes. Ang ganda pa rin ng naging performance niya dito. Lalo na yung mga jokes niya, tawa ko doon. Ito yung nakakatawang Dykes na napanood ko. Pinaka-effective na Dykes, pinaka-effective na jokes na binitawan ni Dykes sa tournament na to. Pero, yun. Speaking of tournament to, linis ng performance, mas battle mode, I think Dave Denver got this one. So, ayun. Bigyan natin ng perfect 10 si Dave. Si Dykes naman, bigyan natin, nag-choke kasi siya diba?
Pero kalimutan ko na nga score eh. At 10-8, 10-8. Ayun. Sige, bigyan natin ng consistent na 8 puntos si Dykes dito. So, that's 30-24. All 3 rounds, Dave Denver. 3, 2, 1. Yo! Insane battle! Yeah! Kailan, maraming salamat palagi sa mga sponsors natin. Laban yun, panalo ang Pinugay doon sa lahat ng mga taga-Pinugay, pengin lupa. Ito ang boto ng Murado! 5-0! Advancing sa finals! Magiging tayo lahat para kay Didi! Yun, shoutout sa sa girlfriend ko, kay Apple May, sa Real Jokes Clothing, sa mga kasama ko kay Elboy, kay Incognito, kay Nico, kay Dave Coricor, kay Mark Coricor, sa lahat mga katrabaho sa MSTAR, si Boss Jack. Basta yun lahat. Salamat. Yun, buti na itawid pa rin. Salamat kay Dykes, solid. Yo Dykes, shoutout kay J Mike, JL, Barsisal, Black Manila. Yo sa Sitio Pader, tanga na solid ni Dave. Dykes. Yo, Oxmag. Binoto ko ng all 3 rounds si Dave Denver. Bias ko putang. Hindi. May kita nyo naman dun sa sa mismong all 3 rounds nila. Ang mga tumatak sa akin sa all 3 rounds, sa mga tumatak sa akin na linya ni Dave yung yung sa Pili, Pilipinas, Pililya, yung paano niya nilaro yun. Yes. Tapos yung sa Pader, tapos yung Gin Dilo, generic, yung kay Eric sa tropa ni Dykes. Tapos basta marami nangyari sa buong all 3 rounds ni Dave Denver. Kaya parang masasabi ko na para sa kanya talaga lahat yun, yung rounds na yun. At makulay eh. Kay Dykes naman, kahit sabihin mong parang nantitrip lang siya sa battle, parehas sila ng presensya ni Dave kung paano yung asta nila parehas. Pero mas tumatak sa akin yung mga nagawa ni Dave kasi yung presensya niya nandun na, yung bars nandun na. Yung kay Dykes naman, parang hindi pa ako kontento dun sa gawa niyang, yung mga jokes niya, pwedeng sabihin natin nakakatawa. Pumapatok din sa iba. Pero yung pagka naririnig ko na si Dave, iba pa rin yung impact niya para sa akin. Yun lang. On 3 rounds, Dave Denver. DJ Kenneth, mabilis lang ako tol, in general na lang, bars over jokes. Kasi kung sa first round, pwedeng dumikit ng konti yung jokes ni Dykes. Ang kaso, talagang ramdam mo yung lyricism, kinain ng lyricism ng bars. Yung first round, natabunan pa rin talaga yung jokes. Sa second round, napakalaking factor ng pagkaka-choke ni Dykes. Although nakapalit, pero iba pa rin yung consistency. At sa round 3, yun ang medyo dumikit kasi parang bitin yung lyrics ni Dave para sa akin sa round 3. Parang medyo nakulangan ako. Tapos doon naman sumabog si Dykes. Ang kaso pa rin 1 and 2 kay Dave Denver. Props kay Dykes. Ikaw Makoy, shoutout sa bodega ni Ongkoy. Yung round 1 nila, dikit yun. Nagbilang ako ng punchline. Ginawa ni Dykes, nag-ano siya sa style niya, jokes. Ganda na, lakas ng presensya nila parehas, paano nila in-execute. Sobrang linis nun. Pero lumamang ng 3 punchline para sa akin si Didi, nakuha niya yun. Tapos round 2, sayang yung chokot stumble ni Dykes, pwede niya sana makuha yun. Dikit lang yun eh. Pero kung hindi siya nag-choke nun, maiiba sana yung pangyayari nun. Pero konting-konti, Dave Denver pa rin yun. Tapos yung 1 and 2, sobrang dikit lang nun. Tapos round 3, doon na pinakita ni Dave Denver na mas deserving siya sa finals. Yun, congrats. Same, taga-Pililya Rizal na ako ngayon. Sobrang solid na laban na yun. Binoto ko doon all 3 rounds kay Dave Denver. Sobrang last din. Pero props kay Dykes, sobrang last din nung ginawa niya na. Nagkaroon lang siya sa round 2. Pero sa performance niya, sobrang okay pa din naman. Kay Dave Denver, sobrang last din. Sobrang preparado. Kahit ganun yung nangyari. Dave Denver, all 3 rounds. Yo, Nicola, Dave Denver versus Dykes. Yung round 1 ni Dave Denver, sobrang lakas.
walang tapon dun sa mga barang binitawan niya, lahat mula simula hanggang dulo, lalo na yung ender, kaya sobrang lakas nun. Kaya sabi ko, paano habulin ni Dykes yun. Yung round 1 naman ni Dykes, ang ginawa niya, nakapag-rebat siya, kaso ang naging problema doon, hindi niya nasabayan yung nag-focus kasi sa jokes tapos karamihan ng... Diba? Nag-focus sa jokes. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nag-focus sa jokes. Marami siyang jokes na pumapasok, marami siyang jokes na patok, pero mas na lumalamang yung jokes na hindi masyadong tumatama. Kaya malinaw yung round 1 para sa akin. Maganda parehas yung ender nila, pero malinaw yung round 1 para sa akin para kay Dave Denver. Yung round 2, kita naman na nag-joke pa si Dykes, kaya round 2 automatic kay Dave Denver, kasi kahit nahabol man ni Dykes yung round 2 niya, sobrang lakas pa rin yung pinakita ni Dave Denver doon. Yung jokes ni Dave Denver doon na may kasamang bars, sobrang lakas. Tapos yung round 3, yun yung para sa akin pinakadikit, kasi parang naiklian ako sa round ni Dave Denver doon. Sobrang dikit ng round 3, pwedeng tabla yun. Siguro slight edge lang kasi sobrang linis ng performance, tapos sobrang lakas pa ng ender na binitawan ni Dave Denver doon. Kaya all 3 rounds para sa akin Dave Denver. So ayun guys, putang ina, naka-4 tayo ngayon. Tangina, punong-puno na yung ko. Sobrang props dun sa battle ni Blaser tsaka ni MJC. Puta, yun talaga yung nagpapuno ng ko ng utak ko puta ina. Tapos ito namang Dave Denver tsaka Dykes ay nakatatawa na naman. So balance naman yung Pero tangina, pagod na ako guys. So I think yung next na review bukas na siguro or sa mga susunod na. Pero ito since tapos na tayo sa ngayon, tapos na tayo sa tournament kasi yung finals wala pa naman. So yung natitirang days sa February, baka mga battles na lang sa flip top na hindi pa natin napapanood kasi ang dami na ng bagong upload, 'di ba? So yung 2x2 na Creeply, Topper, di ko pa napapanood yon. Yung Jonas Zendlook, so siguro doon muna tayo mag-focus right after this. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.